Okay, let us continue with the presentation. Samantala, itinuro po naman ng isa sa mga dating may-ari ng mga loteng pinatayuan ng ari-arian ng Sanchamp na si Vice President Jeju Marbinay ang nakabili ng kanyang lupa sa Rosario, Batangas. Pero sa record po ng Assessor's Office at ng LRA o Land Registration Authority, walang nangyaring bentahan. Exclusive the Papatrol, Caroline Bonkin. Dahil kailangan ng pampagamot matapos ma-stroke, ipinabenta ni Maria Gico sa pamangkin ang 2.9 hectares na lupa sa Barangay Bayawang, Rosario, Batangas. Sabi ni Nanay Maria, ang nooy Makati Mayor pa na si Vice President Jeju Marbinay ang nakabili ng kanyang lupa noong 2004. 2 beses nang nakitang bumisita si VP Binay sa lupang binili. Sigurado po kayo na si Mayor Binay po ang bumili ng lupa, Nay? Sigurado isang kausap dumaan lamang galing din sa kanyang dinilino pa. Tuloy naman, din manapan May bakod na at mga bagong tanim itong naibentang lupa ni Nanay Maria at sa record ng Assessor's Office, nasa lupang ito rin yung motor pool ng Sanchamp. 10 taon na ang nakalipas, nagtataka si Nanay Maria kung bakit nakapangalan pa rin sa kanya ang lupa. Pagkatapos kasing mabayaran, kinuha ng isang Nick o Nicanor na alam niyang tauhan noon ni VP Binay ang kanyang ID. Basta kinuha nililipat daw. Ang alin po? Ang aking lupa. Saan? Nililipat daw sa pangalan baka ng Binay. Ang tanging hawak niya, 4 na pahinang kasulatang nabayaran siya ng nasa 1.3 million pesos para sa lupa. Pero hindi nakasulat kung kailan nabili at sino ang bumili. Hindi rin nakanotaryo at pinirmahan lang nila ng pamangkin. Sa tala ng Land Registration Authority at Assessor's Office ng Batangas, kay Maria Gico pa rin nakapangalan ang titulo ng lupa. Si Danny Alday naman ang nakabili ng higit 10 ektaryang lupa ng tiyuhing si Benito Alday. Nasa lupang iyon ngayon ang 3 properties ng Sanchamp. Naibenta na ni Danny ang lupa, higit 10 taon na ang nakalipas. Tumanggi na muna siyang sabihin kung sino ang bumili. Inako naman ni Renato Comillas Sr., kaibigan at dating security driver ni VP Binay, na kanya rin ang lupa na nakapangalan kay Hilario Comilla. Nasa lupang iyon ang 7 greenhouse ng Sanchamp. Iginiit ni Comilla, hindi niya talaga kilala si Antonio Chu at nanindigang hindi siya ginamit ni VP Binay. May kapasidad akong kabili ng lupa. O, paano sasabihin ako, dami, akin yun. Kahapon, sinabi ni Chu na sa isang Gregorio niya nabili ang lupain at mga nakatayong gusali. Sa record ng Batangas Provincial Assessor's Office, ang mag-asawang Ana Marie at Laureano Gregorio Jr. lang ang may higit 4 na ektaryang lupa sa Rosario. Isa sa incorporator ng Agrifortuna si Laureano Gregorio Jr. Ayon sa Assessor's Office, posible na nakapangalan pa rin sa dating may-ari ang naibenta ng lupa. Posible yun na nabili na nila, hindi pa lang nila ipinatatransfer sa kanila. Sa ngayon, walang nakarecord ni isang pag-aari ang pamilya Binay sa Rosario, Batangas. Caroline Bonkin, ABS-CBN News. Okay. So dahil sa due diligence, hindi tinignan kung sino nakapangalan doon, hindi nyo alam kung kanino talaga ang lupa. At babalik tayo, Mr. Chu, na sa tanong ko kanina. May knowledge ka ba kung si Mr. Laureano Gregorio ay dami ng mga Binay? Your Honor, hindi po importante yung kung siya po ay dami o hindi. Ang importante po, wala po akong risk na ilugi yung pera ng company dahil ang buong deal ay subject to deliverables. Okay. Pero bilang isang Pilipino, hindi importante sa'yo kung dami ni VP Binay o hindi? Bilang isang Pilipino ang na negosyante, ang importante po ay ma-improve ko ang yung aking kumpanya. Hindi ko po trabaho kung kailangan alamin kung dami ang isang seller o hindi. So you don't care if our officials are corrupt as long as you're making money as a businessman? That's not what you told me at the start of the hearing. Sabi mo, businessman ka na may konsensya para sa bayan. Pare-parehas po tayo galit sa corrupt. Pero okay, dito sa transaction na to, hindi naman po pinag-uusapan dito corrupt o hindi. Sige. Kundi kung sino yung legitimate owner, Your Honor. Yes. At nakita nyo na yung sinabi ni Nanay Maria. Tingin nyo ba magsisinungaling yan? Ngayon, having said that, paano ngayon yan? Grabe ang conflict ng interest
ng barkada at pinagkakatiwalaan mong abogado. Dahil siya din ang abogado ni Vice President, partner niya yung anak ng Vice President, and then siya din ang nag-broker ng deal sa inyo. So yung pinagkakatiwalaan mo na mag-due diligence, na hindi tinanong kung bakit, siya din pala abogado nun. Kaya hindi ba nasa interest ni Attorney Subido na hindi tanungin kasi mabubuking na si Binay may-ari nun? Sir, yeah, let me answer kasi si... Mr. Chu. Yes, ang importante po naman kasi dito sa business sector, yung trust natin sa isang tao. You do not see a conflict of interest at this point in time between Attorney Martin Subido and your interest, no? In your company. Full confidence po ako sa... So there's no conflict of interest? Kahit man may conflict of interest, pero full confidence ako sa aking kaklase na ang interest ng company at ang interest ko ang unang pahahalagan niya. Sino po legal counsel na sinama mo ngayon? Attorney Alex D. Ng anong law office? Gabionza de Santos. Full confidence ka kay Attorney Subido at may law office sila. Bakit ibang law firm ang dinala mo this time? Kung pwede ko po siya gamitin ngayon, gagamitin ko. Hindi po. Hindi naman po kailangan siya mismo. May law firm po sila. Kanina, nasa likod din po si Attorney Certeza. You chose a different law firm now because you're also protecting your back. Because you know that the law firm represented by Attorney Subido, there's a conflict of interest. Ilan, Panyero, Attorney Martin, no? Ilan ang lawyers niya? Well, first of all, Your Honor, I deny that there's a conflict of interest in this transaction. The transaction is between Mr. Gregorio and Sancham. Sige po. I'll go there, but how many lawyers do you have in your law firm? We have around 15 lawyers. 15 lawyers. So any of the 14 could have been here to represent Mr. Chu, hindi ba? But they also all have other tasks and work, Your Honor. Okay. So for a client na napaka-importante sa inyo, ni isang abogado, hindi nyo maibigay sa kanya today Honor, na napaka-importanting araw para sa kanya. Your Honor, I am the handling partner for the account of Mr. Sige Chu. po. Sabi nyo po, wala kayong... Senator Cayetano. Mr. Chu, your Attorney Subido is your counsel or the entire firm? Karamihan po ng aking mga kumpanya, siya po yung aking corpsec at legal counsel. Okay, pero yung law firm niya, retained counsel din ninyo? Under retainer. Under retainers, okay. Attorney, sabi mo wala kayong conflict of interest. Anong relationship mo sa anak ng Vice President? She is my law partner. Okay. Anong relationship mo sa Vice Presidente? He is my client, Your Honor. Okay. And if he really owns that land, walang conflict yon? Your Honor, as far as I am concerned, he is not the owner of the land. Okay, hindi ba tinuturuan tayo sa law school? It's not the real conflict, but even the appearance or the possibility of conflict of interest. Sinabi mo 2 minutes ago, you're 100% sure na walang conflict. Are you 100% sure na hindi si VP Binay may-ari nun? Yes, Your Honor. How would you know? Lahat ba ng dealings ng Vice President, ikaw ang ginagamit niya? Based on the documents that I've seen, Your Honor. What about hindi ba testimony yung kay Mami Maria? Hindi niyo ho nakita kanina? So kahit anong ipakita sa yung dokumento, dahil mahal mo Vice President, as far as you're concerned, hindi siya ang may-ari nun. That's a conflict of interest. Your Honor, I base my decision based on documents and evidences that I can verify, Your Honor. And you didn't verify. The evidence said ang may-ari si Maria. You didn't go to Maria. Because if you went to Maria, she would have said it was then Makati Mayor Binay who owned it at ngayon Vice President. Then you'd have to report to Mr. Chu. Sir, may problema tayo. Kasi yung si Attorney Gregorio, yung pinagbilan niya, ang sinasabi, si Binay may-ari. That's where the conflict of interest is. No, Your Honor. Okay. Anyway, I won't argue with you. Let the public judge. Slide 30, please. Mr. Chair, just to bolster both the claim that there is an intimate relationship between the law firm, the businesses, and VP Binay, and also the conflict of interest. Ayan po ang list ng mga kumpanya. 3-Star Capital, Sole Director Antonio Chu, Southern Field, Sole Director Rene Richard Salazar, Earthright Holdings, Greenery Holdings, Agri-Nurture, Sancham. May mali ba dito so far, Mr. Chu?
Your Honor, yung Southern Field, hindi ko po pag-aari. Yes, hindi ko sinabing pagmayayari, pero ipapakita ko yung connection mamaya. Pero sino siya sa buhay niyo? Southern Field ay pag-aari ng isang kaibigan ko na nag-invest po sa AgriNurture. That's right. At sino po si sino si Rene Richard Salazar? Siya po ay isang law partner ni Martin. Okay, very good. So law office din. So retainer din niyo. Di ba? Partner din siya ng law office. Tama ba? Hindi? For a different client, Your Honor. Yes, but he's also a partner of the law office. He used to be a partner, Your Honor. Used to be a partner, okay? But he was a partner and Attorney Chu retained your whole firm. Tama? But Southern Field is an entity not No, I'm talking, connected with yes, Tony Chu. tama mo yan. I'm talking about Attorney Salazar, who is now the UNA lawyer. Yun ang sinabi sa TV. Okay, but anyway, partner nyo. Can you press down on on the same slide, no? Palabas nyo yung mga naka-underline, please. Okay. Lahat po yan ay member ng law office kung saan partner si Congresswoman Abby Binay, kung saan kliyente nila si Vice President Binay. Attorney Subido, please, let's not... I'm asking, Your Honor, yeah, apologies, but I cannot see. when I'm asking Attorney Chu, I think he should... Mr. Chu, I think he should answer. Please, unless his lawyer who's behind him wants to advise him of his rights, no? I'm just asking a factual question. Hindi ba... let me read it to you. Excuse no? me, Attorney Subido, where are your glasses? Huh? Ayaw mo. Ayaw mo pa, ha? Okay. Oh, you can come closer. In other words, no, I'll read it to you, no? Sa Earthright, nandun si Mr. Attorney Subido as a director. Tama? Yes, Your Honor. Sa Greenergy, nandun din si Mr. Subido as a director. Yes, Your Honor. And nandun din si Pauline Katrina Nora. Yes, Your Honor. Sino siya? Isa ding law partner. Okay. Sa AgriNurture, nandun po si Mr. Martin Subido. Tama po? Yes, Your Honor. At nandyan din po si Tomas Lopez. Yes, Your Honor. Sino si Tomas Lopez? Independent director na na-screen po ng aming committee because of recommendation ni Secretary Bacani nung siya po ay kailangan mag-resign. Anong relationship ni Tomas Lopez kay VP Binay? Hindi ko po hindi clear sa amin 'yon, pero ang pagkakaalam namin si Tomas Lopez ay undersecretary ni Secretary Bacani nung siya ay nasa Department of Agriculture. Siya din ang head ng UMAC. Siya din ang head ng sister cities ng Makati, o at least yun ang nasa dyaryo. Siya din ay ginawa ni VP Binay na director ng Pag-ibig. Siya din ang asawa niya, no? Ang nasa Omni Security. Tama po ba? Tama po. At pagkatapos po nung napasok sa Pag-ibig, hindi lang po Makati ngayon ang gumagamit ng Omni Security, pati Pag-ibig Fund po ngayon, Omni Security na rin po. So, out of ilan na ba tayo sa buong Pilipinas? 100 million Filipinos and the 6 billion people in the world, no? Natugma lang na yung independent director nyo ay napakalapit sa ating Vice President. Ang track record po na tinitingnan natin dyan ay yung kanyang pagiging undersecretary Sige ng po. PA. Kung yun ang sagot nyo at maniniwala yung iba, okay lang po. Salamat po. So sa Sanchamp, Martin Subido pa rin. Opo. Okay. Sino si Maribeth Pahente. Sino po siya? Also a law firm partner. Sino si Paula Katrina Nora? Associate lawyer. Okay. So ilan sa board of directors ng Sanchamp ang abogado ng mga Binay? Ang alam ko hindi po importante sa akin kung abogado sila ni Binay o hindi. Importante sila po ang nominee ko. Ang sa akin naman po, ang importante yung tanong ko, ilan po sa board ng Sanchamp ang abogado ng Binay? 3 abogado na galing sa legal counsel ko na inappoint ko as my nominee.
Okay, so out of 6 board members, tama po ba? O 7? Ilan ang board members mo sa Sunshine? Sa ngayon po, 6 board members. Okay, so 6 board members, 3 sa Binay. Yeah, pero sila po ay walang hawak na share kundi na nominal qualifying share. Yes. Na ako po ang nag-assign. Na usually, pagka may dummy, anong ginagawa nila? Hindi ko po alam dahil hindi ko pa ho nagagawa yun. Okay, usually, gagamit ng law office, ilalagay yung abogado na tig-isang share, pero kontrolado din nila yung kumpanya, and then may mga shares na naka-deed of assignment na walang pirma, na katulad nung ginawa ninyo dun sa mga lupa sa Batangas. Your Honor, Diba? yung nominal share po nila nanggaling po sa akin. Yes. Pero And how sure are we that walang agreement on the side that the other shares are really owned by a beneficial owner? as far as I'm concerned, Your Honor, ang mga shareholding ko ay pag-aari ko o pag-aari ng Greenergy. And what is the significance if you have the 3 of them in the board? Well, pansamantala po, for convenience purposes, normal practice ko po talaga yun na maghanap ng lawyers to represent me as my nominee. But if you were the Binays and you really own the property, kung ikaw ay Binay at ikaw talaga may-ari ng property, anong significance sa'yo na 3 sa 6 na board of directors ay sa'yo? Sabi niyo po, negosyante kayo, nasa PSE yung kumpanya niyo. I'm sure you're sa corporate. Let Mr. Chu, you can respond, sir, later. But let Mr. Chu tell the public what they should know, no? Nominees naman po sila na ako ang nag-appoint. Hindi po yun ang tinatanong ko, sir. Kung hindi po sila mag-act in my favor, papapalitan ko sila. Oo nga po. Kung sa'yo talaga yung shares, pero kung meron kayo iba pang hawak, that's why, ba't ayaw niyo po tanungin ba't ayaw niyo pong sagutin yung tanong ko? Ang sagot po, Anong tanong po ninyo? ang tanong ko po, kung kayo mga Binay at sa inyo talaga ang property sa Batangas, anong significance na naglagay ka ng 3 nominee mo o 3 abogado mo sa board? Nominee ko po sila. Ngayon, Yes. pero hindi It's a hypothetical question, ha? Yeah, hindi po ako... Sige, then I will answer it, sir, kung hindi. Sapagkat, pag yung 3 sa 6 na board sa'yo, hindi mo pwedeng ibenta ang property o i-dispose ng hindi nila alam. Meaning, they will be able to protect the Binay interest. As far as So, I'm not saying it's conclusive. as far as Sir, let me finish, no? I'm not saying it's conclusive, but it's one of the elements of having a dummy. That the beneficial owner really retains control. as far as I'm concerned, Your Honor, sila po ay aking nominee. Okay. Hindi po sila belonging. Nagkataon lang sa 100 milyong Pilipino, 3 law partners ng mga Binay ang ilalagay mo sa kampanya mo. At ang alam ko kasi usually ang businessmen, gusto nila sa kanila control. Kaya kung 7, 4 sa kanya, 3 yung iba. Kung 5, 3 sa kanya, 2. Kaya kung bibili ka nga ng korporasyon, gusto mo 51%. But in this case, theoretically, the Binays have the equal vote of you, Mr. Chu. I think Attorney Subido wants to answer. Your Honor, I'd just like to correct the mistaken assumption and fact being made in this line of questioning. Based on the GIS of Sanchamp, the directors are Antonio Chu, Jaime Chu, James Chu, James Chu, Kenneth Tan, Martin Subido, and Maribert Pahente. So the 3, those coming from our law office are just me and Attorney Pahente. So it's 2 out of the 5, Your Honor. Yeah. My mistake, but good na rin. Bakit? Kasi nakita ko na hindi pala alam ni Mr. Chu kung ilan pala sa board niya ang partner niya. Kasi nung pinakita ko lang ganyan, imbis na i-correct niya, kinonfirm niya na 3 at siya naman naglagay. Di ba? Hindi mo alam kung sino nasa board mo? Your Honor, 30 plus companies po yung hinahawakan Yes, ko. pero nasa hearing ka at nag-prepare ka for Sanchamp. And paulit-ulit ako na 3 out of 6, 50% at paulit-ulit ka. Sir, ako naman naglagay sa kanila. Hindi ka nag-pause para magtanong, di ba? Si Attorney Nora po, Assistant Corporate Secretary. Okay lang, sige. Anyway, Mr. Senator Cayetano. Attorney Subido, if you are free to divulge, how many shares have been assigned to you as the nominee dito sa Sanchamp? One qualifying one share. qualifying share. Yung Attorney Pahente is also one qualifying share, Your Honor. And in all of the companies, Your Honor, it is just 1 qualifying share. We go to slide number 7. And since Attorney
Attorney Bautista, give me about 5 to 15 minutes. Tapos na to. Then, before 1 o'clock siguro, you can respond sabay-sabay na, no? And we'll give you all the time. Okay, so sa dyaryo po to lahat, ha? Sabi ni Mr. Joey Salgado, after the 2010 elections, Binay disposed of his business interest for a profit in JCB Farms as well as his investment in shares. Sabi naman ni Mr. Bautista, Attorney Bautista, after the 2010 election, the Vice President divested of all business interest in JCB Farms. Sabi naman po ni Governor John Vic Remulla, Sanchamp is the owner of Batangas Estate. Okay. Go to the next slide. Sinabi po, dinispose na, no? Pero ito po yung point na pinapakita ko, Chairman, kanina. Kahit yung dokumento may sinasabi na kumpanya may-ari, meron po tinatawag sa batas na piercing the corporate veil. O ibig sabihin, kung ginagamit yung kumpanya para itago kung sino talaga may-ari o kaya hindi talaga yun yung kumpanya. It's being run by a single person, single family, etc. No? Let me not go into the technical definition. Go to the next slide. No? Sabi po ni VP Binay, Chu is the real owner. What's the problem? No? By the way, sir, he referred to you as the owner, not Sanchamp. I won't go into technicalities, pero minsan, Loriaga, ganyan, parang nililito yung publiko kung sino talaga. No? So let's go to AgriFortuna. Ang AgriFortuna po, pag tinignan niyo po ang GIS nila, tignan mo yung financial reports nila, no? Wala po silang nakalagay doon na may lupa sila. 2011 at 2012 po, wala rin pumasok, walang lumabas. Pareho din lang po. Ayan po, nakalagay, land. 3,296,000, no? So, walang pumasok, walang lumabas. Kaya hindi masabi ni Mr. Chu at hindi masabi ng Sanchamp at ng iba na AgriFortuna ang bumili kasi nakapag-file na nito 2012-2013. So, kailangan palabasin na si Mr. Loriaga ang may-ari personally nung lupa. Okay? Let me finish, then you can correct or you can respond. Going to the next slide. AgriFortuna. 2013, wala rin natanggap na bayad na 446 million. You clarified po this kasi nga, ngayon nyo lang naman sinabi na 11 million lang ang inyong binayad, no? But before I go on, kanino nyo po binayad yung 11 million? Mr. Gregorio, Your Honor. Galing po saan? Sa inyong personal na pera o sa Sanchamp? Sanchamp, Your Honor. Paano nyo po binook sa inyong FS po ang 11 million? Ano investment in land or paano nyo niya? Normally, this is classified as investment. Investment. Investment in what? Subsidiaries or advances to project, most likely, ganun po yung normal classification under the accounting principles. 11 million po, ha? Opo, yun. 6 million last year, 5 million this year. So yung unang hulog nyo, may hulugan pa pa yun? Yes. So, 5 million last year? 6 million last year, 5 million this year. Kasi hawak ko po yung statement of cash flow for the year end 2013, December 31 ng Sanchamp Real Estate. Wala pong nakalagay. Iisa po dito, 105 million investment in stock, 1.2 million trade and other payables. Walang 5 million po dito. Bakit ho hindi nyo ni-report? We're referring to cash flow statement of 2013? 2013. With comparative figures of 2012, received by the Securities and Exchange Commission, Republic of the Philippines. Received on June 2, 2014 by the Bureau of Internal Revenue of Makati. Nakalimutan, nalusutan. Ano po ang paliwanag niyo, Mr. Chu? Your Honor, may we request for the document of your cash flow statement? Actually, yan lang isa kong tanong. Tapos ano na?
Hinahanapan ko saan. Hinahanapan ko saan. Babalikan ko yun. May slide na tayo, no? Di ba may slide kayong ginawa? Yung nagbabago yung door, pumasok. Your Honor, I have to double check with my auditor on how this was this was booked during 2013. Okay. Sabi niyo po, nominee niyo po yung dalawang nasa board ng SamChamp, di ba? Anong year po sila pumasok? Let me help Since you. 2008, CorpSec Director si Attorney Martin Subido, and then nadagdag lang si Attorney Pahente recently, either 2013 or 2014. Let me check that, ha. Parang mas alam ko pa ata yung kumpanya niyo sa inyo. Parang mali. Saan yun? Okay. So before before 2014, lahat ng board nyo ay mga kamag-anak po nyo. Tama? Except for your, hindi naman member ng board nun si si Attorney Subido. Ano siya, corporate secretary pero hindi siya director. Corporate Secretary, yeah. Hindi siya director. Yeah, correct, Your Honor. So ang inyong board of directors, Chu Antonio L, Chu Peck, Chu Ken Quen, Chu Ken Lai, Chu Ken Kim, Chu Ken Swan, and Chu Jaime. Correct? Correct, Your Honor. And you had 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 directors during that time, sir. Yes, Your Honor. Okay. So before 2013, bago nyo binili yung property, ang feeling mo, dapat kamag-anak lahat at dapat yung board kontrolado ng mga Chu. Pagdating ng 2014, bigla niyong pinasok si Maribert Pahente at doon nyo na rin pinasok si Martin Subido bilang director. Coincidence? Hindi po or po part of the plan? Part of the corporate governance standard, Your Honor. Kasi before, private company po ang SanChamp na pag-aari ng family. But since pinasok po namin sa Greenergy, publicly listed company, hindi po pwede puro kamag-anak ang nasa board. So I'm required to appoint professional lawyers at nag-appoint po rin ako ng treasurer CFO na professional. So by coincidence, sorry, you said professional lawyers. Hindi ba kahit sino pwede sa board? Hindi kailangan professional lawyers? Corporate governance standard para mas may ayos ang mga standard. So coincidence lang, nung wala nalipat yung property, sa kanyo pinalitan yung board. Ito po ay tugma doon sa pagpasok ng Greenergy sa SanChamp in observation of the good governance. By the way, Mr. Chairman, I will show you later on that sistema ng mga binay yon. Na pagka panay binay ang nasa isang kumpanya, idadivest nila, iba ang lalabas. Ganon din nagyari sa Agrifortuna. Mapupunta kay Mr. Luriaga, pagkatapos magbebentahan daw sila. No? Next slide, please. Walang nadagdag na land o iba pang non-current property sa asset ng kumpanya
noong 2013. Sabi niyo po, paulit-ulit, kayo may-ari nun. Sunchamp ang bumili. Sabi niyo, sa industriya, kapag ikaw may-ari ng rights at saka na nasa amin na, ba't hindi niyo po nilagay? Una sa lahat, yung mga tax deck ay na-transfer noong June 2014. At pangalawa, ang accounting standard, pag hindi pa na-complete yung transaction, hindi po natin po pwede i-book as property and equipment. So sa TV, pag proprotektahan o sasabihin kasi nung kay Binay yon, pwede mo sabihin akin na yan at standard practice na ganon. Pero pagka reporting na officially, sabihin mo hindi pa pwedeng i-report dyan. Pinaprotect ko lang po yung sarili ko at Hindi, ang interest sir, ng investor. ang sinabi mo kanina, hindi siya conditional sale at hindi siya to sell. Ang sabi nyo, sa inyo na. Property nyo na yon. So I dispute what you're saying that you should not report it yet. Because kung sa'yo na at babayaran na, it's ownership, it's already an asset of the company. Your Honor, pag bumili po ba kayo ng bahay on installment, sa'yo na yung bahay o hindi? Depende sa kontrata. Yeah. Kayo, di ba kayo naman nagsabi kanina, Mr. Chu, na sa'yo na yon. Under your contract, sa'yo na yon. Tama. Oh. Under the contract, June na i-transfer na po sa akin. Ay, hindi nyo nilagay sa assets nyo. June 2014 po, Your Honor. Sabi nyo nga kanina, kahit hindi pa nata-transfer under the contract, nagbayad na kayo, sa inyo na. Paulit-ulit kayo dun kanina. Your Honor, ang tinitingnan nyo po ay financial statement ng 2013. Kaya nga, the same standard yun, sir. Legal tayo. When did ownership transfer ang pinag-uusapan natin? And paulit-ulit kayo, kasama mga abogado nyo kanina pa, that immediate ang transfer ng ownership. Sabi nyo, sa industriya namin, hindi kasi pwedeng ariin yan dahil agricultural land yan, so ownership niyan amin. So, nababali kasi kung ano convenient eh. Diba? Hindi mo binook ng asset, akala ko ba sabi nyo sa agriculture, standard yan, kahit sinong tanungin kong industriya, standard yan. Di dapat sa industriya, nilalagay nyo na as an asset. 2014 po. 2014, nung nagkagulo na, nung nagkaroon na ng expose, nung naghahanapan na kung sino, kaya pati yung down payment nyo wala sa FS nyo eh. Hindi, 2014 po talaga yung transaction. Ay, So, pinakita ko po sa inyo ito, 2013, wala yung 5 million, di ba? Yung down payment, sir, down payment. Hindi 2014 yung down payment. there was a 6 million down payment made on 2013. Okay, so yun ang claim na pati daw yun wala sa hindi reflected sa FS nyo. That is the claim. Ang claim nyo, 2013 nyo binili. Ito po, as of December 31, 2013. Sabi nyo, meron na sa pangalang kaagad ni Mr. Loriano at na-transfer kaagad. Hindi ba? Noong 2014, Your Honor. O, nasa pangalan na ni Mr. Loriano noong 2013 nung binili nyo, hindi nyo pa transfer kaagad? When was the sale, when was the contract signed? When in 2013? 2014, Your Honor. Sa- 2013, Sir, pangatlong iba mo na to ng data. Kay Henry Umaga Diaz, sabi mo 2011. Dito, sinabi mo 2013. Ngayon naman 2014. Kailan nyo po pinirmahan ang bentahan ng Rosario property kay Mr. Loriano Gregorio? Anong date? Your Honor, clarification. Hindi ko po sinabi kay Henry na 2011. Actually, kinorek naman po niya doon sa latest na presentation na kahapon na it was 2013. Hindi yun ang information ko. Information ko, sinabi mo 2011, ikaw ang tumawag sa network na pwede bang gawin yung 2013. No, never ko Okay. never ko ginawa yun. Let's not Your quibble Honor. about that. I'll take your word for it. Okay, So, salamat kailan po kayo nagpirmahan ni Mr. Loriano nung sale? 2013. Anong petsa? Makikita niyo po sa document mamaya na ipapadala. More or less, anong buwan? January 2013. Okay. And sa ilalim ng batas, how many days do you have to transfer title? I don't think there is any For tax purposes. wala naman po, hindi naman po standard 'yan na may deadline na kailangan Meron. Hindi pa Magagalit sa iyo si Kim Hinaris niyan. Ilalabas ko sa iyo yung ano ng tax. 30 days to pay the capital gains. Kung hindi, tataas. So, pag inurong mo yung date, dinadaya ang tax nun. kung nagkabayaran po. Ay, nagbayad ka na nga ng 5 million noong 2013. 6 million noong 2013 eh. That was a down payment. Yes. So, sa'yo na yon. Parating ko ano pabor sa inyo, yun ang rason nyo eh. Sabi mo, sa inyo na. You already owned it. You already paid. Sa'yo na. Pero hindi mo ni-register. Hindi pa po completed ang transaction. No, dun sa mga nilipat na sa'yo. Sabi mo yung iba na sa pangalan ni Mr. Loriano eh. Hindi mo pa rin nilipat.
2014 po. Nilipat mo na ba ngayon? 2014 na Nilipat nyo na ho ba ngayon? May tax tech na po na ilipat. Okay, anong date ang nilagay nyo dun sa bentahan nung nilipat nyo ngayon? Makikita niyo po mamaya. Binayad nyo po yung capital gains tax? I believe we paid the proper Did you taxes. pay the penalties? Dahil 1 year na, hindi nyo pa niregister? Makikita namin sa BIR yan. Yeah, kung nag-violate naman kami, di They're your tax evaders kung nag-violate kayo. pero as far as I'm concerned, wala po kami bina-violate. It's not as much your concern, sir. Kasi kung doon hindi kayo inassess ng penalty, ibig sabihin iba yung dineclare yung date. Kasi 30 days from the sale. At ang sinasabi mo, yung nature ng inyong kontrata, nagta-transfer immediately ang ownership. Paulit-ulit ka doon. But sir, itong follow-up question ko. Sorry. It's 30 days from first installment. Yan po ang batas. 30 days from first installment. Thank you for the lawyers. Anyway, I'm sure the BIR, or at least one of the officials of the BIR, are monitoring. Is following this proceeding. So we are just requesting them on air to take a close look at this transaction. Sir, every time we say na ikaw na may-ari niyan, usufruct, etc., sinasabi mo, sir, industry practice yan eh. Pag agricultural, di ba? Kami na may-ari niyan pag nabili namin. Bakit po si Binay? Nung tinanong si VP Binay, ang sagot niya, lease. Lease to lease. Kung the same property, pagka kay Binay, lease sa kanya. Kapag ka sa'yo, nasa'yo na yung rights, ownership. Pero pareho kayo ng abogado. Nagli-lease po sila na 9 hectares sa loob ng property natin. So that was the term lease. Yung usufruct, pagbili yun ng rights. Iba po yung pagbili. Usufruct is you buy the right to use it. Yes. Lease is you rent the rights to use it. Yes. So legally it's the same. Di ba? It's very similar. Parang malayo po. No, but it's different from ownership. You can have ownership, but you can sell the usufruct. I can own it, you usufruct. It's very similar to a rental because sa rental, I still own it, but it's for a more limited time. Your Honor, I cannot debate the legal terms with you. Sige, I'm just saying, sir, na kapag kasi VP Binay, ayaw niya gamitin yung industry, di ba? Pagka sa inyo, sabihin, so ano ba talaga? Sa inyo na at the day you signed? O yung rights pa lang ang sayo with the day you signed? Anong paliwanag sa inyo ng mga abogado mo? Well, as far as dun sa kontrata namin, after I paid the deposit, meron po kaming agreement na yung usufruct of the land ay nasa Sancham. Sige, so iba na naman. So hindi ownership, use lang. So usufruct. Ownership would be turned over to us upon completion of the transaction. Okay, so it's a conditional sale. So ownership does not go to you until they deliver everything and you pay everything. So usufruct pa lang. As I've told you, Your Honor, I cannot debate all these legal terms with you. Hindi, sir. Kasi iba yung binili ko na yan, iba yung akin na yan. The same thing. Technically, iba yung lease, iba yung usufruct. But we're trying to make it easy for the committee and people to understand. All over TV, sabi mo, akin na yan. Hindi mo sinabing binili ko na yan. Pero hinihintay ko yung papeles, etc. So at least, this is the time to clarify it. So binili mo noong 2013, pero hindi lumilipat sa inyo rights until nakompleto nila dokumento at nakompleto mo ang bayad. So for all you know right now, as far as we're concerned, ang may-ari pa rin yan si Laureano Gregorio. Based on the contract, I have full enforceable right over the property. No, you said you have usufruct. You have use right now. But ownership is still with Mr. Laureano until he delivers to you the titles and until you fully pay him, hindi ba? You are referring to the ownership of the land. Yeah, you can't have it both ways, sir. Iisa may-ari niyan. No two people can own the same land unless they are co-owners. Co-owners ba kayo ni Mr. Laureano? Yes or no, sir? No, sir. No, okay. So now you have a agreement kayong dalawa, di ba? Opo. At sabi mo, pag pirma nung agreement, pwede mo nang gamitin at pwede mo nang kunin yung possession. Tama? The rights of the land, nasa atin po yan. The Okay. ownership of the land, we will have to wait until it's completed before he's get. Thank you. So you don't own it. As of now, you have the rights to it but you don't own it. Ang may-ari si Mr. Laureano Gregorio. And as you said kanina, hindi nyo naman alam
kung dami siya ni VP Binay o hindi. So let me finish this. No? But so far, we've shown you the relationship of VP Binay and Mr. Laureano. No? In the next slide, I'll just go through quickly. No? Greenergy Holdings. No? You'll confirm, wala rin dyan. No? Wala rin dyan yung sale o yung ano nung lupa or anything. Because as you said, hindi pa naman naglilipatan. Tama? Hindi po Greenergy ang owner ng Sunshine. Yes. I'm sorry, hindi Greenergy ang may-ari ng Rosario. Sunshine ang may-ari. Yes, I'm just being thorough kasi baka in future hearings sabihin, nandun naman sa kabilang kumpanya, no? Okay. Next slide, please, no? So, ito lang yung pinakakita ko kanina na in-explain mo na. Na eksakto nung nilipat yung property, naglipatan din ng mga officers, no? But ang sabi mo, it's because of corporate governance, but it appears here that it appears sa series of events nag-coincide sa paglilipat ng mga properties. Next slide. Sabi niyo po kasi nung umpisa, successful businessman, maganda ng mga businesses. Tama po ba to, sir? Sunchamp has earned minimal profits in 6 years. 2008, 8,000 pesos. 2009, 8,400 pesos. 2010, 10,500 pesos. 2011, 14,000 pesos. 2012, you lost 1.3 million. And then 2013, you lost 1.1 million. Tama? Sir, can you use the mic? Yes, Your Honor. Okay. Tama ba? Ganun din sa Greenergy. No? When you took over in 2010, ang losses niya is 52 million. 2011, ang losses niya is 181 million. 2012, ang losses niya 63 million. 2013, ang losses 61 million. Your Honor, ang net loss ng Greenergy is a result of investment in the biomass power plant under construction. So that's a normal proceeding in building up a business venture. Okay, pero loss pa rin. For that 4 years, wala kayong profit. On accounting standard, yes, but in reality, the company is approaching higher value because of the... Yeah, pero wala kayong retained earnings at hindi kayo pwedeng mag-dividendo sa inyong mga stockholders at directors, di ba? You're correct. Oh, okay. No, I just want to establish kasi sabi mo kanina, successful, nandyan yung pera, naging milyonaryo ka, etc. So, hinahanap ko na saan ang pera. Okay. Kung hindi sa Sunchamp Greeneries, Greenergy, etc., no? Saan galing ang pera? So, lumalabas kanina, wala pa yung 400 million, no? Kasi 11 million pa rin. So, I was looking for the ultimate source of funds and medyo komplikado to for me dahil hindi naman corpo ang forte ko, no, sa practice of law. But, can you go to the next slide? Lumalabas kasi nung tinitignan ko, meron kang around 1.19 billion of cross-holdings. So, do you confirm itong Earthright Holdings ay kumpanya mo? Earthright Holdings is my holding company. It's your holding company. And ang Earthright Holdings nag-invest ng 250 million into Greenergy. Correct, Your Honor. Okay. And then, ang Earthright ay naglagay ng 53 million into Agri-Nurture. Hindi lang po, you mean... Sorry, 92 million. More than that, Your Honor. Okay. And then, ang Greenergy naman ay nag-invest ang 3-Star Capital Limited ng 110 million. And then, ang Greenergy naman, naglagay ng 365 million sa Sunchamp. Correct, Your Honor. And then, ang Sunchamp naman ay bumili ng 176 ng Greenergy. Yes. And Greenergy naman ay bumili ng 85.99 million sa Agri-Nurture. More than that. More than that, okay. Next slide, please. Ang kapital lang po ng Earthright Holdings ay 250,300 pesos. No? Upon incorporation, Your Honor. Upon incorporation ng 2011. No, earlier. I think it's 2009. Pero nung filing 2011. 2011. No? At ang filing mo ng 2011, okay.
And tama ho ba ang nire-report nyo po sa gobyerno ay losses din ng Earthright? 2011, 14,000 ang loss. 2012, 11 million ang loss. Correct, Your Honor, dahil yan sa revaluation of the share price. Okay. Next. May pumasok ho sa inyo na 250 million. Yes, Your Honor. Saan galing po yun? Doon sa ang sale of ANI shares to the foreign investor. ANI shares. Correct, Your Honor. Na yung shares nyo rin. No? Sinong foreign investors? Black River Food Fund. Okay. Pero hindi yun ang pag-book nyo. Ang book nyo is deposit from clients ang nilagay nyo. No? Deposit for future subscription, Your Honor. This is a normal process when you increase in authorized capital stock. Sige. So Black River is buying from you shares of Greenergy, of Earthright? Noong 2011, namuhunan po yung Black River ng 1.3 billion pesos sa Agri-Nurture. Kasama po doon ang pag-transfer ng personal shares ko sa kanila at binalik ko naman po ang aking proceeds sa ANI through the holding company. At kanina dinescribe mo ang Black River as a food company. Tama po ba? Private equity firm po yan na pag-aari ng biggest agricultural company in the world. So it's an equity firm. Private equity firm. Diba? Meaning, people put the money there also to invest. Diba? And then they can invest in other companies. It's a fully owned subsidiary of the world's biggest agricultural Yes, company. but investors can put their money there and direct them where to put money. Tama Yes. po ba? Yes. So meaning, I could go to Black River and say na I'm putting 250 million, but gusto ko bilhin mo ang ganitong part ng Greenergy. They're under strict corporate governance standard and US law. Yeah, but that can be done. Yung sinabi ko, di ba? As As a client, I can tell them as long as it's a legitimate investment. I cannot speak on behalf of Black River, sir. No, but you can speak as an expert in investment because you've been accepting their investments at ano. Diba? Yeah. That's standard in the equity for equity companies, di ba? On our level, For hedge funds and everything, di ba? pwede po kayo mag-invest sa akin, tatanggapin ko, pero on the level of Black River, hindi ko po alam yung standard nila. Sige po. Next slide, please. Ang Black River Capital Partners ay nag-acquire ng 28.11%. 28.11%, 11%, Your Honor. okay, ng Agri-Nurture. Agri-Nurture. Okay. Ang Earthright Holdings naman, Earthright Holdings, halos parehas po yung yung number of shares. and then ang True Eagle Equities, yung sinasabi ko kanina, no? Pwede ka maglagay ng pera sa kanila tapos sabihin, eto ang bibilin mo, no? Eagle Equities, Earthright Holdings din. Eagle Equities is a brokerage firm na kung saan nila-lodge mo doon yung mga shares of stock. Parang yung Black River, nilodge nila sa Deutsche Bank. That's right. But Earthright din ang beneficial owner nung shares na nasa Eagle Equities. Nilagay lang po doon, di ba? Opo. Okay. Next po. Yan po ang nakalagay sa inyong sinabit, no? Sa Earthright Holding FS December 31, 2012. Deposit from clients. Yeah. 1,500,000,000. Deposit for future subscription. Hindi yun ang nakalagay. Nakalagay deposit from clients. We might be referring to different piece of evidence, Your Honor. This is your FS. I have it here now. We also have our FS here that is filed. It's a deposit for future subscription, Your Honor. Pwede ko Is po, this received by SEC April 26, 2013? Sa amin po, ang hawak po namin dito is yung received June 30, 2014 of Earthright Holdings. I'm talking about statement of financial position of December 31, 2012 with comparative figures of 2011. Mas lumang Oh yes, but yun ang nakalagay.
deposit from clients. Ito na una eh. So, bakit may kliyente eh, holding company to? It's the same as deposit for future subscription. Mali lang yung description ng And auditor. why would the company subscribe 1 billion pesos sa iyo kung walang laman yung kumpanya mo? Your Honor, this is holding company. Yes, anong laman ng holding company mo nung nagpasok sila ng 1 billion? Ako po yung nagpasok ng pera, ang kapalit ng ANI shares. It's a Okay, transaction. so yung 1 billion sa'yo din yon. Galing po yan sa proceeds ng paglipat ng ANI shares on behalf of the investment of Yes, Black River Food. pero pera mo rin. Technically, pera ko po rin. Oh, na pinadaan mo sa Black River. Hindi po. Hindi po ganun yung flow. Pumasok yung Black River dahil mag-i-invest sila sa Agri-Nurture. And then, nag-transfer ako ng personal shares ko sa kanila kapalit ng cash. Okay, Ayun yung cash so ko, ikaw nga rin nag-arrange sa kanila. So, back-to-back mo nga yung shares mo. hindi po back-to-back ang tawag doon. Sige, anong tawag doon? This is in the process of creating an estate planning for my Yes. shareholding. So hindi sila kusang kumpanya, ang gandang kumpanya to, maglagay tayo. Naglagay ka ng shares mo doon at yung value ng shares mo, naglagay sila ng 1 billion dito. Hindi po. Paki-explain po, ano nangyari? Buong amount nila pinasok sa company. Yung 1 billion. Yung 1.3 billion At pesos. ba't sila maglalagay ng 1.3 billion sa holding company? Anong laman ng holding company mo Hindi- during that time? Hindi po, Your Honor, hindi po sa holding company nila nilagay yung 1.3 billion. Nilagay po nila sa Agri-Nurture na Hindi po, publicly ito listed. po ang FS ng Earthright Holdings. Opo. Ang Earthright Holdings ay isang holding company, di ba? Yun ang registration niya sa SEC. Holding company ko yan. So, ang ibig sabihin po, hinahawakan ng Earthright Holdings ang mga ari-arian mo. It's not doing business. Yes. Di ba? Correct. Because you would be violating the security codes if you were doing business with securities under this company because this is a holding corp, di ba? Correct. Okay. So, anong laman ng holding corps mo, ng corp, para maglagay sila ng 1 billion? Hindi niyo pa rin naintindihan, Your Honor. Hindi ko talaga naintindihan, sir. Hindi po sila namuhunan sa Earthright. Namuhunan sa Agri-Nurture. Ba't sila nag-deposit sa Earthright at hindi sa Agri-Nurture? Ba't hindi sila bumili ng shares sa Agri-Nurture or ba't hindi sila nag-joint venture? Bakit sila nagbigay ng pera sa inyo? Hindi po sila dumaan sa Earthright. Dumiretso po sila sa Agri-Nurture. Sorry. Yeah, just this point, Mr. Chairman, because I think we're needed in the commissioner appointments. But ang sinasabi, sir, di ba? Pag either bibili ka ng share or mag-invest ka dahil in-expect mo kumita ka. Yeah. So, kung ang kumpanya ni Senator Pimentel is worth 1 billion pesos and I will buy 1/4 of his share, I will pay 250 million. Or if magjo-joint venture kami, dahil kikita kami, 250 siya, 250 ako. Hindi ka basta't maglalagay ng pera sa isang kumpanya, di ba, na wala kang ine-expect na return or wala kang binibili. Tama po kayo. So, ang tanong ko nga, nung binook nyo yung 1,500,000 pesos, no? Ano ang, is it 1,500,000, no? Bakit sila nag-deposit sa inyo? Your Honor, paulit-ulit ko kinaklarify. Yes, sir. Ang foreign investor pumasok po sa Agri-Nurture. Ang pera po pumasok po sa Earthright Holdings. Yung pumasok po sa Earthright Holdings, galing po yan sa proceeds na nakuha ko mula sa kanilang investment, which dapat pinasok ko sa ANI pabalik para issue yung share sa pangalan ko. Pero instead na in-issue ko yung share sa pangalan ko, nilagay ko na diretso sa holding company. Yun nga ang sinasabi ko, pera mo rin to. Pera ko rin yan. Pera mo rin to. Opo. So hindi ibang kliyente or ibang tao na nag-invest sa Earthright. Ikaw din naglagay ng 1 billion. Hindi po. Kakaamin mo lang na pera mo din to eh. Nanggaling yan sa foreign investment. Hindi ko kung saan nga galing. Regardless kung saan galing, sino nagpasok dyan? Ibang tao, kliyente yan o ikaw din yan? Black River Food Fund, pumasok po sa Agri-Nurture. Yes. Nagbigay po ako ng personal shares ko sa kanila. Okay. Para At ito ang kita mo sa personal shares mo. Yan ang kita ko So sa'yo nga din. So hindi galing sa kliyente actually. Yung may-ari ng Earthright Holdings, which is ikaw, yes. How many % of Earthright Holdings ang ikaw may-ari? 99.99. Tapos nag-deposit ka ng 1 billion, ikaw din yun. Yeah. Yun nga ang point ko doon.
So hindi sinasabi mo kasi galing sa kliyente. Galing din sa iyo eh. Eh ikaw may-ari 99% eh. Hindi ko po sinasabi na galing sa kliyente. Deposit for future subscription po yan. So para lang po sa SEC na nakalagay deposit from clients. Pero ang totoo, deposit from the majority shareholder, which is me, ikaw. deposit for Okay. future subscription. Oh, yun ang nililinaw ko kasi doon ako pupunta sa saan at paano umikot ang pera. Unfortunately, the Senate President is requesting that we take a 5-minute break for the 5-minute break. Commission on Appointments.